Nako, viral po ito. Breaking na breaking news. Mga sundalo po, nagsiresignan na po sa kanilang serbisyo bilang sundalo at miyembro ng AFP. Grabe, bakit kaya mga kababayan? At dito po, binanatan po si BBM. Halaka. Dahil hindi na masikmura ang mga nangyayaring korupsyon. Grabe na ito mga kababayan. Pakinggan po natin paano po binakbakan ng mga nag-retire ba o nagsi-resign sa serbisyo na sundalo. Halaka mga kababayan, ito na po. Nag-resign sa pagiging sundalo last week. Dahilan sa hindi ako po pwedeng magsalita patungkol sa aking commander-in-chief hanggat ako'y nasa institusyon. At ako po'y umalis dahilan sa gusto kong sabihin sa Pangulo, Pangulo bilang commander-in-chief, hindi mo kaya ang gawain. O naman pwedeng sabihin na bagamat ikay tumakbo ng Pangulo noong kalaban si Lely Robredo, ay hindi naman ibig sabihin na talagang kaya mo. Dahil ang iyong balakin lamang ay ma-restore ang dangal ng iyong pamilya. Yun ang inyong balakin. Subalit ang nangyari sa halip na maitaas mo ang dangal ng inyong pamilya, lalo kang lumubog dahilan sa iyong walang kakayahan sa pagdala ng tungkulin. Mga bagay na naranasan natin. Hindi niya naranasan yan. Hindi niya naranasan sigurong maglaro ng piko. Hindi niya naranasan ang maglaro ng tumbang preso. Hindi niya naranasan ang magsyato. Hindi man lamang niya siguro naranasan ang magbuhat ng isang timbang tubig. Hindi niya naranasan. May kasalanan ba siya sa pagiging mahina dahil siya ay ipinanganak sa isang kondisyon na kung saan ay hindi na niya kinakailangan pang kumilos at maghirap? Hindi mo po pwedeng piliin ang iyong tatay. Hindi mo po pwedeng piliin kung sino ang iyong nanay. Hindi mo po pwedeng piliin kung saan pamilya ka ipapanganak. At hindi kasalanan ni Bongbong Marcos na siya ay Marcos. Hindi niya kasalanan yun eh. Hindi rin niya kasalanan na siya ay lumaking marangya. Dahil doon siya lumaki, anong gagawin natin? Hindi rin naman natin kasalanan na lumaki tayo o tayo sa pamilyang mahirap. Wala tayong magagawa. So, ibig sabihin, kung ano man ang dinadanas ni Bongbong Marcos, hindi niya kasalanan na siya ay pinanganak ni Marcos. Hindi niya kasalanan yun. Isa lamang ang kanyang kasalanan. Na siya ay napapunta sa isang sistema na hindi niya kayang pangatawanan. Itong sistemang ito na kanyang napasok ay hindi maliit. Ilang milyong Pilipino ang nasa kanyang kamay. Ang pinakamasakit dito, hindi niya kayang dalhin. Hindi niya kaya. Napansin niyo naman na kung saan sinabi niya na 550 na flood control project ang natapos. Pagkatapos ilang araw binaha, anong sabi niya? Nabangga ng barko. Bilang sa Civil Military Affairs Brigade ng APRESCOM. Pero bakit ako nagsasalita ng ganito ngayon? Ako po ay nag-resign sa pagiging sundalo last week. Dahil lang sa hindi ako po pwedeng magsalita patungkol sa aking commander-in-chief hanggat ako'y nasa institusyon. At ako po'y umalis dahilan sa gusto kong sabihin sa Pangulo, Pangulo bilang commander-in-chief, hindi mo kaya ang gawain. Isa lamang ang pwede mong gawin na aking may papayo. Lumabas ka ng merong dangal. Yan mga kababayan, ako po napakatindi na pasabog ng isang sundalo na nag-resign nung nakaraang linggo lang. At dito po may matinding banat at mensahe kay Commander-in-Chief na si BBM na hindi daw niya kayang maging Pangulo. Hala ka mga kababayan, matindi po ito.
Talagang yung mga sundalo nagbibitiw na sa kanilang serbisyo sa nangyayari na kaguluhan at pagnanakaw ng mga nasa gobyerno. 'Di ba mga kababayan, ang dami ng mga nagre-resign. Ang dami na ring galit na galit gaya nito. Kaka-resign lang pala. Si Gutesa sumabog din. Naging witness dito sa panig ni Marcoleta para banggitin ang mga malalaking isda dito. Ang dami po mga kababayan, ang dami nang resign ng mga miyembro ng AFP dito na tila masamang senyales ito sa kasundaluhan na bakit yung mga moral ng mga sundalo talagang natitibag na. Na tila sawa na sila sa corruption dito. Pero sabi naman ng AFP na yung sa Department of National Defense yata ito, si Teodoro, na yung moral daw ng AFP malakas, matibay, hindi papaapekto sa nangyayaring korupsyon mula flood control hanggang sa kung ano-anong mga corrupt daw ay matibay. Mga kababayan, kayo na ang humusga dito. Ano bang nagaganap? Bakit yung mga sundalo nagbibitiw na sa kanilang serbisyo bilang sundalo? Halaka, mga kababayan, matindi pong pasabog ito. Maraming nagagalit sa iyo, mahal na Pangulo, dahilan sa iyong walang kakulangan ng abilidad na mamuno. Hindi mo naman pwedeng sabihin na bagamat ikay tumakbo ng Pangulo doon kalaban si Leni Robredo, ay hindi naman ibig sabihin na talagang kaya mo. Dahil ang iyong balakin lamang ay ma-restore ang dangal ng iyong pamilya. Yun ang inyong balakin. Yes. Subalit ang nangyari sa halip na maitaas mo ang dangal ng inyong pamilya, lalo kang lumubog dahilan sa iyong walang kakayahan sa pagdala ng tungkulin. Ngayon, ito na lamang, mahal na Pangulo, ang aking may papayo at pwede mong gawin. Lumabas ka ng may dangal. Paano? Ikaw ay lumabas at sabihin mong ikaw ay nagre-resign. Tama, may dangal pa yun. For medical reason. Mahal na Pangulo, pwede kang lumabas na may dangal sa iyong tungkulin for medical reason. Mauunawaan ka namin sapagkat alam namin ikaw ay may sakit. Aminin mo man o hindi. Nako mga kababayan, sinasabi nung sundalo nito na may sakit si BBM at kailangan niya nang mag-resign. Halaka po mga kababayan. Talagang galit na galit ang mga sundalo kay BBM. Kaya nga nag-resign ito mga kababayan. No? Hindi daw niya masikmura ang nangyayari. Kaya sinabi niya, mag-resign ka na. BBM, halaka mga kababayan. Matinding pasabog ito. Ano sinasabi ng mga komento dito, mga kababayan? Nako po. Wala na tayo pag-asa habang si BBM ang presidente. Tumpak. Sir, I don't think so na mag-fall exit ka kahit patalim na yan hanggat hindi mag-withdraw. Support ng CFAF at CPNP. Paanong lumubog? Lalong lumobo ang pagpapayaman niya. Dangal ng magnanakaw. Bawaon ka, halaka. Paano na ang ating bayan laganap ng korupsyon? Dapat may political will para bumalik ang katahimikan ng bansa. Grabe mga kababayan. Ay salute sir, dapat talagang kumilos ang mga men in uniform, halaka. Ayan po ang mga kaganapan po. Grabe mga pasabog na ito. Na mga sundalo na nagbitiw sa kanilang serbisyo dahil hindi na nila masikmura ang nangyayari sa bansa. Nako po mga kababayan, ang dami nang nagbibitiw.
Kaya po, ano pong masasabi nyo dito mga kababayan? Mag-react naman po kayo. Kung ano masasabi nyo, bakit nagre-resign o nagbibitiw ang mga miyembro ng kasundaluhan natin? Dahil masakit na sa kanilang yung mga nangyayari pong korupsyon. Nakita niyo naman ng Blue Ribbon Committee na pati si JB Ejercito ay gusto niya ng hiwalayan si Tito Soto at Lacson na tila ang investigasyon ay nalilihis na ng direksyon. Kaya mga kababayan, ito po ang inyong lingkod, The Wonders Philippines. Mabuhay po. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.